Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First podcast. We're recording this episode in the morning of October 14 dahil ito po yung schedule na swak para po sa akin at saka po sa ating special na panauhin ngayong gabi o ngayong araw. Pero I hope talagang tumutok pa rin po kayo dito sa ating mga pag-uusapan dahil kaugnay po ito doon sa very explosive testimonies na nadinig at napanood po ng marami sa atin. Dito pong huling Quadcom hearing dyan po sa House of Representatives kung saan kumanta na po finally si retired Police Colonel Royina Garma and of course nagsalita na rin po si Kerwin Espinosa at inamin na di umano pinawersalan siya ni Senator Bato de la Rosa para idikit o idawit sa illegal drugs si dating Senador Leila de Lima. So marami po tayong pag-uusapan ngayong araw at ang inimbitahan po natin yung isa po sa mga chairpersons noong pong Quadcom, yung apat na komite na bumubusisi po sa iba't ibang mga matitinding issues po kaugnay po rito sa nakaraang administrasyon. I'd like to welcome to our program the Chair of the Committee on Human Rights sa House of Representatives, Congressman Benny Abante. Magandang araw po sa inyo and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang araw, Christian. Salamat sa pagkakataon. Okay. Unang-una, basically ang pinaka-focus ko sana rito sa discussion natin is magkakaroon na ba ng hustisya once and for all para doon po sa mga libo-libong naging biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago po natin puntahan nyo, no, dahil ito po yung pinaka-meat ng inyong, pinakatumbok po ninyo no, sa Committee on Human Rights. Pag-usapan po natin yung significance ng huling pagdinig. No? Gaano po ba kabigat yung testimony, for instance, ni retired Colonel Royina Garma? Talagang napakabigat ito, Christian. No? In fact, tinanong namin siya, ano nangyari? What about the change of heart? Kasi yung pong kanyang affidavit, natanggap lamang namin yan while we are having the committee hearing, no. At syempre ako'y nagulat din naman, no. Kaya tinanong ko sa kanya later on in the program, alam mo naman ako ang nag-wrap up nung aming hearing anong nagbunsod sa iyo? Why the change of heart? Ang sabi naman niya sapagkat tinanong siya ni Congressman Chua, bakit siya umiiyak nung siya nagsalaysay. At sinabi ko sa kanya yon, sinabi niya na nagkaroon siya ng pagkakataong magkaroon ng reflection for a week, no? Habang siya po ay nakadetain sa House of Representatives. And upon that reflection, nakita niya na it is now time for her to be able to tell the truth, no? For the sake of her family, sa kanyang sarili, at sa Philippine National Police na gusto niya na ma-reforma. Ibig sabihin maraming bagay sa Philippine National Police na dapat na kailangan na reforma. Yun, sinabi niya yun. In fact, binanggit pa din niya ang sinabi po ng Panginoong Jesucristo, the truth shall set you free. So, with that, sinabi ko sa kanya, well, kung naniniwala kang the truth shall set you free, dapat, sabihin mo na lang totoo ngayon. Pero napag-usapan po ba kung bakit ngayon lang siya nagsalita, hindi nung unang pagkakataon o pangalawa na humarap siya dyan po sa Quadcom or even earlier? Actually, hindi. No? In fact, hindi namin ugali na kausapin ng mga witness namin habang nakadetain. Hindi namin po ugali yun. Hindi namin ugali na pilitin o kumbinsihin na ganyan. No? Siguro, kinakausap po namin yan bago siya humarap. Ibig sabihin, for example, like si Kerwin Espinosa, naging willing siya na humarap sa Quadcom. So, ang ginawa namin, kinausap muna namin siya at sinabi namin sa kanya, ano ba, sabihin mo? Alright. Pero, ito pong si Colonel Garma, nakadetain na po yan sa house. And there's no reason for us to go to her para pag-usapan po kung ano ang kanyang dapat maging salaysay. Kaya nga nagulat na po kami when we received the affidavit na ginawa niya while we were having the hearing actually. So nag-speed reading yung marami sa inyo, no? I remember si Congressman Dan Fernandez, sabi niya, kakakita ko lang Kaya medyo na-caught off guard, pati si Congressman Raul Manuel, di ba? Dahil siya yung una nakatoka na magtanong. Parang kakabasa lang niya hindi po ba?
Oo, totoo yun. Kababasa lang talaga niya. Mm. Pero nagkaroon po ba ng parang diskusyon o agreement between Colonel Garma and the Quadcom na magsasalita siya pero she would escape a certain level of prosecution perhaps? Wala eh. Wala kami pinag-usapang ganyan. We did not offer her anything. Actually, talagang na-surprise kami because we did not even offer her anything or even to become a state witness or under the witness protection program o kaya naman the protection that she needs. No? Hindi namin pinag-usapan yun eh. Basta nakita namin na talagang nagbago siya ng kanyang tenor ng pananalita. Pero do you think she was telling the whole truth about what she knows about the brutal drug war? I would think, sinabi ko na to when I was last interviewed, na palagay ko, I think that 70% of that, she's telling the truth. Meron pang 30% na kinakailangan pa namin pigain. So 70% of what she knows or the truth, yun ang kinuwento pa lang Yes. niya. Yes, yun pa lang. Oo. Ano sa tingin 30% niyo? kinakailangan Ano pa sa pigain namin siya. Okay. Ano sa tingin niyo yung 30% na kailangan niyo po pang pigain sa kanya? Dalawang bagay. Unang-una, yung killing ng tatlong Chinese drug lord sa kulungan ng Davao Penal Colony na pinatay po ng dalawang PDL, ng mga drug pusher din yung mga yan. Na doon, pinapatunayan po ni Colonel Padilla, pinapatunayan dalawang PDL na kinausap sila ni Artner Solis na ginawa niyang empleyado ng PCSO. At inamin din niya po, not last Friday, that she was actually romantically linked. No? At sinabi ni Artner Solis na ang nag-utos sa kanya ay si Garma at may ibibigay na 1,000,000 bawat ulo ng Chinese drug lord. So therefore, 3,000,000 yan, no, ang ibibigay sa mga pumatay. At pangalawa, Christian, yung Barayuga case, sapagkat sinasabi niya na she has nothing to do with the Barayuga case. Pero nag-come forward po Nag-come forward sa amin na hindi naman namin pinatawag, hindi namin pinilit, pero they came forward. Si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, yan po ba nga, yan po naging very emotional pa sa hearing namin. At talagang tinuro niya si Colonel Leonardo ang siyang nag-utos sa kanila na patayin si Barayuga, and because of that, inutusan niya naman yung kanyang tao, si Nelson yata yon, para humanap din naman ng papatay. Ganun po nangyari. Ngayon, tinanong namin si Colonel Leonardo, kanya namang tinuturo si Colonel Garma. Na siya pang nabigay ng picture ni Barayuga. At nagpahiram ng nasakyan. So, masalimuot itong usaping ito Kailangan pong linawin din namin sapagkat hanggang ngayon wala nakakaalam kung sino ang mastermind ng pagkakapatay kay General Barayuga. Yung nga po, naalala ko yung kanyang testimony kaugnay doon sa pagpapapatay dito kay former PCSO Board Secretary Wesley Barayuga na isang retired general din po. Sinabi niya wala daw silang alitan. Tapos, ang parang medyo masakit doon, medyo pinapalutang niya pa rin yung angulo na baka pinatay ito dahil nandun sa listahan ng drug war or drug list. Pero di ba lumabas na rin sa pagdinig ninyo, nilagay lang siya doon to justify the killing. Hindi po ba? Correct. Tama yon. Oo. Kaya inulit-ulit ko sa kanya kung halimbawa, bakit nabatay siya sapagkat hindi kayo nagkasundo sa isang kontrata ng STL. No? Hindi naman niya inaamin yun at lahat. Kaya marami pa dapat na ipiga namin kay Colonel Garma tungkol sa mga bagay na ito. Nakalagay po sa affidavit niya na willing pa siya magdagdag ng mga impormasyon. Tapos willing daw din po siya magsalita in executive session. Ano po ba ang preference nyo? Ano po ba tugon nyo rito bilang isa po sa tagapamunan ng Quadcom? In fact, nabalitaan namin that she is willing to
make a supplemental affidavit. Hindi namin alam kung ano nakalagay sa supplemental affidavit. Baka yun na nga ang nakalagay doon, no? Kasi wala na siyang pwede pang na cornered na siya no? At talagang wala na siyang talagang blue substantido. Dapat sabihin niya na lahat ng totoo. Kumusta naman po yung security pala niya? Kasi mabigat itong mga taong binabangga niya at talagang she was agonizing while reading her affidavit the first time. Well, after that hearing, pinangako naman namin na she will be secure habang nakadetain siya sa house, no? Walang gagalaw sa kanya. No, kung alimbawa dinicide niya na makalabas siya, yun ang problema. Ano ha? And the thing is, we could be able to ask the NBI or the DOJ to give her the necessary security na kailangan niya. Mm-hmm. Okay, puntahan naman po natin yung yung 70% ng katotohanan na sabi nyo, binanggit niya. Okay, yung pagdawit niya dito kay President Duterte at saka dito kay Senator Bongo, gaano po ba ka-credible itong kanyang testimonya sa pagtingin po ninyo? Yun ang nais namin talaga makita. In fact, Christian, when we were actually hearing this case sa aking Committee on Human Rights, no, nung nag-iisa pa lang kami, yun na ang nais namin makita. Meron bang quota system? Meron bang reward system dito? And finally, kumanta na si Colonel Garma na indeed meron. At ito tiered pa, no? May 3 level itong reward system na ito. Ibig sabihin, totoo ang sinabi nung nakakaroon kami ng hearing sa Committee on Human Rights, ang sinabi ni Colonel Espinito na indeed talagang merong reward system. Okay. For example, Christian, hindi nila maitatatawa na nabigyan ng 1 milyon. Although dapat 3 milyon ang ibinigay kay Tata, yung PDL na pumatay sa Chinese drug lords, no? 1 milyon lang ang nakuha niya, pati yung isang kasama niya pumatay. At talagang pinatunayan nila na itong 1 milyon na ito, binigay nila sa kanilang mga asawa. Oo. Yun. Sa amin, that is already a revelation, no? At although si Garma, ang siyang tinutukoy na siya nagpabigay kina Solis ng 1 milyon na yan, ay pinatunayan naman yan ni Garma nung sinabi niya na talagang merong reward system na ginagawa. At saka may money trail po yan, di ba? Yes. In fact, itong money trail na ito ay tinitingnan na po namin sapagkat merong siguro mga 2 bangko yan dinideposito. At pangalawa, we are going to invite yung tao na pinagkakatiwalaan ng pera na binabangko ito. Nakalimutan ko lang yung pangalan Peter something. Peter Parungaw, Parungo, whatever it is. So, dito sa testimony po ni Colonel Garma, so in-identify niya na talaga si dating Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Do you think it's time for them to show up sa Quadcom hearing given the gravity of the accusation? In fact, pinangako naman po ni dating Presidente Duterte na he is willing to appear before the Quad Committee if he is invited. Sabi ko, yes, we are going to invite him. Ako na po ang nagsabi sa Quadcom. Imbitahin natin siya. Oo. So, dadalo naman siya. Oo. Sabi niya, if we will be asking educated questions. So, isinisiguro ko naman sa ating Pangulo na he will be asked educated questions. Ang nais ko lang sa kanya, huwag siyang magmura sapagkat hindi educated yung pagmumura niya. Teka, so technically, invited na po ba siya? We will invite him, actually. Hindi pa siya niimbitahan ngayon, but we're going to invite him. Kung hindi po sumipot, kasi alam niyo naman po yung personality ng presidente, sasabihin, ito gagawin niya ngayon, pwedeng sabihin, nagjo-joke lang ako. And I think yung binanggit niya, sarcastic yun, patama sa inyong mga kongresista, na kung magpapakita siya dyan, you better ask educated questions. Totoo yun. Well, that is his word.
against him, no? Kung talagang magpapakita siya o hindi. Kung sasabihin niyang joke na naman ito, ewan ko lang, mapapaniwalaan pa ng taong bayan niya. Pero there are a lot of things that he ought to explain. Sabi ko nga kay General Bato, instead of trying to explain yourself in the media, why don't you face us? Sapagkat sabi ko naman oo, merong interparliamentary courtesy, no? Pero kami mga congressman, pag inimbitahan sa Senado, nag-a-appeal kami. Nag-a-appeal po kami. So therefore, siguro itong mga senador na iniimbitahan namin, hindi naman sila aming inaakusahan, but they're just invited to be able to clear the air and to be able for them to explain themselves. Sabi nyo, kung sakali magpakita nga si former President Duterte sa Quadcom, ang request niya lang wag siya magmura kasi hindi yun educated. Wag lang. Paano kung magmura? Kasi, di ba, dire-diretso yung bunganga niyan eh. Are you ready for his insults? Pag nagmura siya, I think I'm going to rebuke him on that. Okay. May record na kayo niyan eh. No? Hindi niyo pinapalampas. Hindi baka matrigger na naman kayo. Ha? Baka matrigger na naman kayo. Baka. Alam mo, talagang ganun matitrigger na naman Pero alam mo, palagay ko, alam naman ng taong bayan. Dapat ba siyang magmura sa amin? Oo. O ako naman, dapat ko ba siyang i-rebuke na isang sala na i-request Mr. President, wag ka na magmura sa amin dito. Oo. Tapos na ang termino mo, binibigyan ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo, no? And we cannot even, we cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, that is a point of ang tawag doon, parang islander na yan sa amin. At saka contemptible yun, di ba? Kung nakakapag-contempt kayo sa hindi sumisipot, lalo pa siguro imumurahin kayo. That's right. Totoo yun. Kaya pala, i-clarify ko rin po, no? Kasi nung dating nagpakita dyan si Sara Duterte, first time ko maka-encounter, no? Nung pinapanood ko po yung pagsipot niya dyan sa hearing, pinapapalitan niya yung presiding officer ng budget hearing, kine-question niya yung rules. Kunwari ba mag-appear si dating Pangulong Duterte, pwede ba niyang gawin po yun? At pwede ba siya mismo magtanong doon sa kanyang mga accusers? Because I don't know, no? As far as I know, sa rules po ninyo, ang resource person hindi pwede magtanong, hindi po ba? Hindi po. We have to follow the rules. We have to follow it. Okay. Kung mag-a-appear po si Bato at saka si Senator Bongo, can they ask questions doon po sa kanilang mga accusers? Palagay ko hindi rin Christian No? We have invited them to be able to just explain themselves. No? So I don't think that they should be able to ask questions of that. Kasi they're appearing as resource persons. Pag-uusapan pa namin ng Quad Committee if a fellow legislator, sitting senator, could be able to ask questions. So, okay. Congressman, given the gravity of accusations against, kunwari dito kay Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sabi kasi ng DOJ, nabasa ko sa story kanina, pag-aaralan nila kung magsasampa ng kaso dito sa mga pinangalanan pagkatapos yung mag-submit ng committee report. Pero hindi po ba pwede nilang gawin ito dahil meron na mga lumalabas na mga ebidensya habang ongoing itong Quadcom investigation? I think what the DOJ is saying is that they really would like to see the report, yung black and white talaga. Hindi lang yung nakinig sila at nalaman sa media, pero black and white, yung committee report na ganyan. Pagka na-receive nila yan, then they're going to start prosecuting. But they can also have a copy or get access to the affidavit ni Garma, hindi po ba? They Tsaka can. ni Kerwin Espinosa. And we are willing to give the affidavit to the DOJ. No? In fact, yan ang aking proposal sa aming Quad Committee hearing that we now should ask the DOJ to start the investigation. Kasi, di ba, yung isang issue po rito, dapat bang pumasok yung ICC na kasalukuyang inimbestigahan itong alleged crimes against humanity ni Duterte? Pero in the meantime, di ba, wala namang pumipigil sa ating mga ahensya ng gobyerno to file cases against him and his other, siguro, mga kasabwat kung sakasakali man.
Walang pumipigil kahit kanino man. Oo. Ang inaano ko sa ating DOJ na perhaps they could be able to start investigating. Tama ka na we could be able to give him the affidavit at they could be able to start the initial prosecution. Dito sa puntahan po natin big picture, no, kasi ang dami ng mga revelasyon diyan po sa Quadcom investigation. Bilang tagapamuno po ng Committee on Human Rights, anong pagtingin nyo ngayon dito sa naging drug war ni dating Pangulong Duterte na on record, based on PNP record, at least 6,200 yung napatay dahil daw nanlaban. Kayo, how would you characterize this entire drug war that was the centerpiece of his administration? Alam mo, ano yan eh, I would characterize that to be an overkill and an abuse to their authority. Kasi ako naman, kinakapihan ko naman yung war on drugs eh. I do not want drugs to permeate in our society. Pero hindi naman ibig sabihin na you have to kill so many people, no? Para mahinto ang drugs. In fact, ilang ba napatay? Even the NUPL and even Del Jokno, Attorney Nery Colmenares, they're telling us that there were about 36,000 ang pinatay dyan, whether it be vigilante style killing or police killing, no? And that is not necessary sapagkat even until now, marami pa ang drugs sa Pilipinas eh. Hindi matanggal eh. You see? Kaya sa akin, that is already an abuse. And not only that, but that is already a violation of the constitutional right of any person, whether they be guilty or not. Yung iba dyan, Congressman, ang naging characterization was it was a sham. Would you agree? In fact, inamin naman ni Colonel Garma na they were not, yung mga pinatay were not given due process. Eh. Inamin naman niya na naniniwala pa rin siya on their constitutional right. At hindi ginawa yan eh. In fact, kahit na si Colonel Marcos sa pagpatay doon kay Mayor Rolando, inamin din niya na dapat talaga is to protect the constitutional right, but they didn't do it. Eh bakit daw? Alam pala nila, ba't nila ginawa? Sabi nga ni Congressman Romy Akop, because of the reward system, perhaps. So talagang willing silang gawin niyon dahil sa salapi. Yan ang lumalabas. Totoo yun. It's the love of money. Kaya sabi ko nga, walang pagkakaiba ito. Walang pagkakaiba sa mga drug pusher to na nagpupush ng drug dahil sa pera. So, kung ang ginagawa ng kapulisan natin, bumapatay yan dahil sa pera, ano pagkakaiba? Wala rin pagkakaiba. Nagmumukhang mersenaryo. Kasi kung gagawin mo yun para pumatay, hindi po ba? And that's really something na kaya nga we just filed a bill on the EJK na gawing heinous crime itong extrajudicial killing na ito. Para hindi na po ito maulit sa ating bayan. Kasi if we will trample and make a mockery of the constitutional right of every person, ano pa ang batas? Di wala na. Di ba? Wala tayong pinagkaiba sa Mexico or Colombia, for example. Can you elaborate on this bill po? Yung gawing heinous crime, itong EJ case. Well, ano po yung parusa nito? We filed a bill na nakalagay po doon na pag mayroong extra judicial killing, ibig sabihin, pumatay ka ng tao without even yung ba tinatawag nating quoting the Miranda statement or even telling him of his rights, no? At hindi binibigyan ng pagkakataon na pumunta ng korte, that would be an heinous crime pag pinatay mo kagad yan. For example, like si Mayor Rolando Espinosa, na kahit nakalagay yan sa drug list, hindi naman talaga siya drug lord. Ang drug lord yung anak niya eh. Oo. Pinatay yan sa loob ng selda. Nakakulong na siya. Pinatay pa siya. So, anong ibig sabihin nun? Alright? Is that a heinous crime? Is that extrajudicial killing? It is. Therefore, we ought to make it a heinous crime and that ought to be penalized.
Ano yung parusa na gusto niyo mangyari base sa panukalang batas I dito? think na it would be more of a reclusion perpetua. It's life imprisonment. Okay. Tapos dito, kasi I remember nung hindi pa nabubuo yung Quadcom tapos 'di ba nagsimula na po kayo ng pagdinig doon sa human rights violations under the drug war. Yes. Ang isa po sa sinasabi niyo, at least magkakaroon ito ng pagkakataon para doon sa mga kaanak ng mga biktima na makapagsalita at mapakinggan yung kanilang mga kwento. Do you think Yes. this is being achieved? And ano yung gusto niyo mangyari after this? Yes, for the first time, nagpapasalamat po sa akin ang mga kaanak ng biktima tungkol dito sapagkat they can have their own rallies, they can have their own lawyers, pero hindi napapansin ng gobyerno. So nung ini-start namin ang investigasyon diyan, nagpasalamat sila sapagkat finally napansin na ng gobyerno ito to the Committee on Human Rights at nakakapagsalita na sila freely on what happened to their own children or husbands or wives na pinatay po nila. Oo. In fact, they're now coming forward one by one, no? At malakas na ang loob nila because sa first time namin silang kinausap, natatakot sila eh. Baka sila ang balikan eh. Baka sila ang Mm. balikan eh. Kasi meron talaga reward system dyan. Baka sila ang balikan. Baka sabihin na, yan, involved din yan sa drugs. Kaya pinatay namin yan. So natatakot po talaga silang lumabas. Pero this time, na-assuage na yung takot nila at nawawala na and they're now willing to come forward and speak about the tragedy that happened to them. Tsaka masakit dito, Congressman, di ba? Yung sistema ng reward tsaka yung quota, napaka-powerful ng mga tao nasa likod nun. Kasi di ba, base rin sa testimony ni Colonel Garma, si Colonel Leonardo, yung may kapangyarihan para tanggalin o ilagay ka sa drug list, hindi po ba? Ay, Pwedeng kaaway mo ilagay mo ron eh. In fact, totoo yan. For example, like the case of Major Jed Mabilo. Buti nakalabas siya ng bansa. Kung hindi, wala na siya ngayon. Ano? Can you imagine, nilagay siya sa drug list. Samantalang, sabi niya, he's fighting drugs in his city. And all of a sudden, he was put into a drug list. You see? Kaya Yeah. matindi po talaga itong tinatawag nating reward system na ito. Kaya alam nyo, sinabi ko pa nga sa aming hearing halimbawa, baliktarin natin. Ang bigyan natin ng reward, yung pulis natin, na hindi pinatay yung drug pusher. Nirewardan natin. Hinuli niya, pinosecute, dinala sa korte, ikunulong. Hindi niya pinatay. Ano kaya mangyayari? Marami bang papatayin? Palagay ko wala. Palagay ko hindi na mangyayari yan. Sapagkat I don't think that the policeman will kill someone yung bang with nothing in return. You know? Ito pala, bago tayo magtapos, no? Kasi nung binabalikan ko yung testimony ni Colonel Garma patungkol dun sa reward system, parang si Colonel Leonardo lang yung pinaka may alam na siya lang involved. Do you find that credible? Na naikwento ito ni Garma, pero parang hindi siya involved doon sa isang bagay na napakaseryoso, na dinidiin niya lahat dito kay Colonel Leonardo lang. It is quite credible kasi tinanong ko din yung mga ating mga generals and colonels kung alam nila yan Ang sabi ni General Torre, naniniwala ako sa kanyang sinabi na he's one of those good policemen. Sinabi niya, wala akong kaalam-alam yan Hindi ko alam yan Yun ang sinabi niya. Si Colonel Marcos, sinabi rin niya na hindi ko alam yan. Siyempre, I think that it's lying, no? Pero maraming kapulisan na hindi alam ito Merong kapulisan na alam natin, tulad ni Espinido, alam niya ang nangyayari. You see that? So, I find it, totoo yung sinabi mo, I find it quite credible. Hindi, ang point ko, nag-testimony si Garma, dinidiin lang si Leonardo dun sa reward system. Pero siya, nilalabas niya yung sarili niya. Kapani-paniwala po ba sa inyo yun? Kaya nga tatawagin pa namin siya Isa yon sa mga ididiin namin sa kanya na wala siyang kinalaman. But the thing is this, pinatawag siya ng dating Pangulo Kinausap siya Sinabi sa kanya sino ba ang pwede nating gamitin para dito sa war on drugs na ito? Ibig sabihin, may alam siya. Yun ang binanggit niya sa Colonel Leonardo Ibig sabihin, kasama siya ron.
hindi na niya pwedeng ihiwalay ang sarili niya. Si ano po ba, si Colonel Leonardo, may indication na ba na baka willing na rin siya magsalita once and for all? Lalo't nagsalita na itong si Colonel Garma. There is a very good indication. There is. Na And I magsasalita cannot na rin just siya. reveal that to you now, pero there is a good indication na magsasalita siya. Kailan? Sa susunod na pagdinig? Yeah, we are going, hindi ko lang alam kung Christian, kung yung sunod na pagdinig namin, itong Pogo naman ang pag-uusapan, no? Or EJK ulit. Yan ang pag-uusapan pa namin. Okay. Pero nakadetain naman si ano, di ba? Si Colonel Leonardo sa house. Nakadetain, opo. Yes. Okay. O sige, abangan po namin yan kung talagang magsasalita na siya katulad ng ginawa ni Colonel Garma. In the meantime, maraming salamat po, Congressman Benny Abante, for joining us today. Maraming salamat po, sir. Salamat, Christian, for the opportunity. Thank you. Yan po si Manila Representative Benny Abante. Siya po yung tagapamuno ng House Committee on Human Rights. Yung dulong binanggit niya, ito raw si retired Police Colonel Edelberto Leonardo. Meron daw indication na baka kakanta na rin. Abangan natin. Kasi yung huling hearing po, kumanta na si retired Colonel Ruina Garma. And napakalaki po nung impact nung kanyang binanggit. Maghihintay pa tayo ng talagang matinding denial. Siguro perhaps coming from the former president himself o kaya coming from Senator Bongo. Abangan natin, no? So busisiin natin kung ano po yung mga lalabas pang testimonya at dapat maging mapanuri tayo kung ano rito yung totoo, yung half-truths o yung talagang outright lies. Silipin natin yan. In the meantime, may mga nilista lang po ako ng mga babatiin natin ngayong gabi dahil sila po yung mga nag-message sa atin over the past couple of days. Kaso hindi po tayo nagkaroon ng special episode kagabi, Sunday. So babatiin po natin sila ngayong araw na ito, ngayong gabi. So unahin po natin si Jean Santander. Ayan. Tinag niya ako sa X or sa Twitter. Ayan. So binabati natin siya because she's been watching our program for quite some time now from Dubai. Shoutout sa'yo, Jean. Sabi niya, addict po ako sa podcast mo kasi napaka-clear na explanations. Naku, maraming salamat sa iyo. Hindi ko nababasahin yung buong message pero napaka-subserving eh. Okay. Pero please do know, I really appreciate this message from you. Maraming salamat po. Tapos binabati rin po natin si Jeanette Nang. Ayan. She's watching from Singapore. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Jeanette Nang. Isa po sa mga taga-suporta natin dyan po sa Singapore. Sabi niya, a show with a cause. Ang ganda ng wordplay mo. Show cause or show with a cause. Maraming salamat sa iyo. Tapos, eto. Meron tayong isang tagapanood na actually I think she, no? Si Gracie Toledo. Bumili siya ng Facts First shirt para sa kanyang ama. And nagpadala siya ng picture ng kanyang father, si Colonel Alcalid Diony Toledo. Nasuot-suot po yung shirt on his 83rd birthday. Ayan. Nako, maraming salamat po. So, shoutout po sa inyo, Sir Diony, at sa inyong anak na si Gracie. Maraming salamat po sa suporta. Tapos nag-message din po sa atin si Mark Anthony Madera. Ayan, maraming salamat for the kind words, Mark Anthony. Thank you. Oo. Yung mga, ito pa, meron pa message from Wesley. Yap. Nako, maraming salamat sa iyo. Taga Davao daw siya, pero basahin ko na lang buo. I've been watching you on YouTube for the last several months. Impressed with how you conduct your interviews and the punchlines that come with it. And to think na taga Davao pa ako. Maraming salamat sa iyo. Ayan. Doon lang naman tayo sa totoo, no? Minsan nangaasar lang tayo. Pero minsan dinadaan natin sa biro yung mga importanteng usapan. Pero maraming salamat sa panonood. Wesley, actually may nakasalubong din ako from Davao. I think 2 weeks ago. Ayan, may napagkwentuhan kami. Nanood daw siya ng Facts First and then yung mga kinikwento siya. Ayan. Hindi mo na ako sinapak. Don't worry. Siya? Actually, taga-suporta natin. Pero dati raw siyang bumoto kay
sinuportahan daw niya yung mga Duterte. Kaso medyo nagising na raw siya, namulat. Nakita nila yung mga lumalabas na kabulastugan. Okay, tapos nag-message din sa atin si Mr. Russell Penales. Naku, maraming salamat. Nagpadala siya ng photo. Hindi pala Mr. Ano ba? Sorry Ayan. Basta hi kay Russell Penales. Nagpadala siya ng kanyang larawan. May picture siya. Tapos nasa background niya yung screen ng episode ng Facts First ng araw na yon. Ako, maraming salamat po, Russell Penales. Thank you for your support. Okay, yan na po muna. Maraming salamat po sa pananood. Ako po si Christian Esguerra. Kita-kita po tayo sa susunod na episode ng ating Facts First podcast. Magandang gabi po. Magandang araw po sa inyo lahat.